Magandang araw mga kaibigan. Higop muna tayo ng dark chocolate. Okay, yung gustong makatikim ng napakasarap na dark chocolate na ito, dito lang po kayo mag-contact. Napakadami ng umu-order nito at I'm sure mag-i-enjoy kayo nito. Okay, pag-usapan natin yung congressional hearing kahapon tungkol sa SMNI News na allegedly 1.8 billion pesos ang gastos ng Speaker of the House sa kanyang foreign travel. To summarize mga kaibigan, walang napiga, walang nagawa ang Kongreso. Kung yung purpose nila is takutin ng SMNI, kakamali sila. Purpose nila is tanggalan ng prangkisa, wala rin. Napakatapang po si Ka Eric na sumagot sa mga kongresista. Talagang with balls. Okay, pakinggan lang natin sandali yung paliwanag ni Ka Eric, yung sources niya. Saan niya nakuha yung informasyon na yon? Sa forma ng pagtatanong mula po sa dalawang pinanggalingang impormasyon na pumasok po sa amin, particularly sa akin. And hindi po yung buong Kongreso ang tinutumbok ng pagtatanong na yon, kung hindi ang Office of the Speaker ni Speaker Martin Romualdez. And then pumasok po yung unang impormasyon. Yung isang impormasyon ay unlisted number sa cellphone ko, yung isa po ay kilala ko na source. At dati ko na po siyang nakakausap nung ako po ay nasa National Operations Command ng NPA. So matagal ko na siyang kilala at nagbibigay siya ng mga impormasyon noon nung ako isa aktibo pa sa NPA. At ang source ko po, ang isa ay unlisted number sa text message, pero tumugma po doon sa isang source na kilala ko. And yun po ang dahilan kung bakit kami nagbungad noon without any intent of malice or imputing any sign of disrespect to the Speaker of the House, because it is we presume it is part of our editorial authority and policy as well to open questions pertaining to public interest issues. Yung tono po ng pag-deliver sa buong konteksto ng programa ay pagtatanong, clarification, because we want to clarify matters of public interest that are so serious, like the information na ibinahagi po sa amin. So wala po kaming conclusion doon. May I request Your Honor to refer to the legal advice of the legal team from the SMNI. I don't think, Mr. Chair, I have to refer to the legal counsel. Kayo po ang tinatanong ko, Ka Eric. Sino po ba ang source ninyo? Remember that you're under oath. Yes. And under... Okay, so yun po. Very confident po si Ka Eric na, and I agree with him. Yung pagbahagi nila sa balita na yun, nagtatanong. Hindi naman sila conclusive na ganito, tapos binanatan na nila ang Speaker of the House, pinasama. Hindi naman, nagtatanong lang. Masama ba yung magtanong? Okay? So, yun na. With that answer ni Ka Eric, wala na. Surrender ng mga kongresista. Ang next na punto na nila yung source. Gusto nilang malaman sino yung source. Eh ako, kung ako si Ka Eric, ikulong nyo na lang ako. Kasi, delikado ang buhay na eh. Example, yung source is empleyado ng Congress. Tapos sasabihin, eh di, si Santis ya. Kaya, yun na yung labanan, yung pagbubulgar sa mga sources. Anyway, so yun. Tingin ko lalong lalong sumikat ang SMNI, lalong manonood ang mga tao sa SMNI. Nag-iisa na lang yung SMNI na hindi naman lumalaban sa gobyerno, nagbo-voice out lang, may mainstream media ba yan na nagsasabi tungkol sa foreign travel ng wala. Kasi yung mga sources o yung mga
puting ahas, sabihin na rin natin puting ahas, concerned sila. Nalalaman nila yung mga, kasi nandyan sila sa loob, ipinapasa sa mga tao, kagaya ni Ka Eric sa SMNI na hindi takot magsiwalat sa katotohanan. So, saludo. May salute to SMNI. Ipagpatuloy nyo lang yan. Next, yung plano ng administrasyong ito na tanggalan ng prangkisa ang SMNI. Wala silang sapat na dahilan. Okay? Na panood ko na minsan si Attorney Salpanelo, sabi niya may disclaimer. So, yun, programa ni na kay Eric, Dr. Lorin Baduy yun eh. They are anchorman. Yung disclaimer nga, this does not, hindi yun ang patakaran o hindi yun ang ng management ng SMNI. So, separate ang management ng SMNI, separate ang opinion o yung mga binibitawang katagan ni na kay Eric. So, ligtas ang SMNI. Okay, sa programa o vlog ni Attorney Roque sa Spokes Hour. Napakaganda yung paliwanag din niya na may marami ng desisyon ang Korte Suprema na yung malayang pamamahayag, freedom of expression is above all. Yun po ang fundamental principle of democracy na hindi dapat supilin. So, yung SMNI, yung sinaka Eric, nagtatanong lang, it's a public debate. Bakit sila masaktan? Kung nasaktan sila, di patunayan nila na wala silang itinatago. Ang ipinapakita lang is statement o certification lang ng Secretary General ng Kamara na walang ganong gastos. Maniwala ba tayo dun? Hindi naman bobo ang mga Pilipino. Congressman Suarez. Ito yung na maimbestiga ng SMNI. Pinapakita niya yung certification ng Secretary General. Kung ang ipakita ninyo is COA audit report na mali nga yung report ng SMNI, maniwala pa kami. Self-serving yung certification ng Secretary General, di ba? So, freedom of expression, freedom of the press, media, gustong supilin ng mga kongresista. Hindi magsilbi yan. Ano ba, yung paliwanag ni Attorney Roque? Granting na isusulong ng mga kongresista na makancel ang prangkisa, dapat dadaan pa yan sa Senado. Ano sa tingin nyo? Papayag ba ang mga senador na ma-cancel ang franchise ng SMNI? According to Attorney Roque, hindi papasa. Ako rin. Maraming kaalyado ng Duterte sa Senado. Ano ba? Yung pinaliwanag na Attorney Roque, yung ABS-CBN. Ibang bagay yun dahil nag-expire na ang prangkisa ng ABS-CBN. Hindi nila na-renew. Tapos may mga violations. Di wala na. Goodbye, ABS-CBN. Ang SMNI, hindi pa po nag-expire. Okay? Active pa. Kaya, walang dahilan para ma-cancel nila na. Okay, may isa pa akong napanood na vlog ni Attorney Claire Castro. Galing, paliwanag ni Attorney Claire Castro. Ang inaano niya doon is parang revenge ng mga kongresista ito sa SMNI. Dahil dyan lang sa SMNI, nagsasalita si former President Duterte na nambabatikos sa mga kongresista. So, ito ngayon,
ilang restback para patigilan na nilang SMNI, wala nang platform ni PRRD para magsalita. So, lahat ito nagpapakita lang ng tunay na color, tunay na pagkatao ng mga kongresista na masasabi nating parang balat sibuyas. So, mga kagalang-galang na kongresista, sorry, wala kayong magawa. Dahil ang katotohanan nasa panig ng SMNI. Nagtatanong lang si Ka Eric. Salamat sa mga puting ahas ni Ka Eric na nagpapadala ng ganyang mga informasyon. Basta ako, tingin ko, baka sobra pa sa 1.8 billion ang gastos ni Speaker Romualdez sa kanyang biyahe ng biyahe. Kasi palagi siyang kasama ng presidente. Pera ng taong bayan yan, dapat magpakita kayo ng resibo. Hindi yung certification lang ng Secretary General ng Kamara o certification lang pinirma ng Speaker of the House. Tama na. Di kami papayag yan, pera namin yan. Kaya mga kongresista, hindi namin kayo tatantanan.